sabi ko, and then napagkwentuhan namin na taon-taon na lang na ganun, pero hindi talaga, wala talagang mga proyekto na nag-a-address sa baha. Ibig sabihin, inaantay na lang natin dumating yung bagyo at yung baha at maging biktima na naman tayo ulit ng baha taon-taon. So, yun yung napag-usapan kanina sa pagsimula ng aking bisita. VP, tanong ko lang po kasi may breaking news kanina na na-deny po yung motion to post bail ni Pastor Apollo Kibuloy. Na ibalita niyo po ba sa kanya yun, or kung hindi, anong pong reaction niyo patungkol doon? Ang sabi, hindi ko nabalita sa kanya kasi ngayon ko lang nalaman na na-deny ang motion for bail ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero nabanggit namin kanina, napag-usapan namin kanina si Pastor Apollo Kibuloy. Pero as usual, yung kwentuhan namin tulad ng buhok ni Trillanes ay din, sabi niya na pareho daw sila ng palad ni Pastor Kibuloy, pareho daw sila ng kapalaran. Tapos sabi niya, sana pala hindi na lang kami naging magkaibigan, baka pa hindi kami napunta sa detention. Tapos sabi ko wala namang kinalaman yung nagtawanan kami. Sabi ko wala namang kinalaman yung mga guhit niya sa palad sa inyong sa mga pangyayari ngayon. Sabi ko sa kanya, politika lahat yan. Yes, Vice, good afternoon po. Salamat sa oras at panahon. May continuation ka about this? No, mamaya na. Ma'am, may po tayo. Sinabi po ni House Spokesperson Princess Abante, tungkulin po daw ninyo na makinig sa State of the Nation address ni BBM. Sabi niya po ay handa ang Kamara, ay welcome kayo sakaling dadalo kayo sa SUNA. Wala tayong batas na nagsasabi tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa presidente. Ang nasa batas natin nakalagay, tungkulin ng presidente ang magbigay sa atin, mga Pilipino, kung ano yung estado ng ating bansa. Siya yung may tungkulin, tayo walang tungkulin makinig. We have the right to listen or to not listen. There is no law mandating us to listen to the President give his State of the Nation address. Thank you, ma'am. At additional, ma'am, giniit po ni House Spokesperson Atty. Princess Abante na galing sa mga ebidensya at testimonya ng mga testigo ang kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at the International Criminal Court. Anya, marites po daw ay yung sinabi ninyo na nakatulong si PRRD dahil sa chismis. May sagot po ba tayo? Siguro dapat huwag magsalita si Miss Abante patungkol sa ICC case dahil spokesperson naman siya ng House of Representatives at wala namang kinalaman ang House of Representatives sa ongoing na kaso ngayon. Nandito ako bilang isang Pilipino, bilang isang Vice President ng Pilipinas na pinaglalaban yung karapatan ng isang kasambayan natin na Pilipino na kinuha sa Pilipinas at dinala sa ibang bansa para ikulong. So meron akong right. I have all the right to express my anger against what the administration of BBM did. Pero si Princess Abante, siya ay isang spokesperson ng House of Representatives. So ang dapat niyang itinatopic o ibinabahagi sa taong bayan ay kung ano yung nangyayari sa House of Representatives. Huwag na siyang sumausaw. Huwag na siyang sumausaw sa it's out of her league. Other issue po. Sinabi po ni Philippine Ambassador to the US na si Jose Manuel Romualdez na bukas po ang Pilipinas
Pilipinas sa plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa bansa. Una nyo na pong pinuna yung foreign policy ni Marcos Jr. dahil sa masyadong pagpiling sa US. Ma'am, ano po ang masasabi niyo dito? Makakabuti po ba ito sa bansa natin, plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa Pilipinas? Oo. Ang nakalagay sa ating saligang batas, no, na meron tayong dapat independent foreign policy. Kung yung ginagawa ng gobyerno ay tungkiling sa iisang bansa lang, ibig sabihin nun, wala na tayong true independent policy. So, dapat hindi lang ako yung kumukontra, lahat tayo mga Pilipino kumukontra sa plano na ito. Dahil ang ating mga galaw ay dapat for the interest of our country, hindi para sa interest ng ibang mga bansa. Hindi lang Amerika, no? Kahit anong bansa yan. Hindi para sa kanila ang galaw ng natin mga Pilipino. Ang mga ginagawa natin ay dapat para sa interest ng ating bansa. Sa VP, mabalik po tayo, ma'am, doon sa issue ng pag-deny sa bail ni Pastor. Sa pagkakakilala niyo po ba kay Pastor Apollo Kibuloy, personal na opinion lang po, dapat po ma-approve or mali po ba yung desisyon ng korte na i-deny siya, considering na mahina naman po talaga yung mga ebidensyang pinipresenta at puro hearsay lamang? Sa inyo po bang pagkakakilala, pwede niyo po bang i-vouch si Pastor Apollo Kibuloy sa mga kababayan natin? Hindi ko alam, unang-una, hindi ko kasi nabasa yung desisyon ng judge kung bakit dininay yung application for bail. At pangalawa, hindi ko rin alam kung ano yung ebidensya na ipinakita ng prosecution para sila mag-oppose sa pag-apply ng bail ng accused. No? So mahirap magbigay ng comment kung wala akong alam kung ano yung nangyari doon sa loob ng korte. Another question about your impeachment. Kasi nag-release na statement ng House of Representatives that they are not going to answer the Supreme Court's asking them to relate significant material with respect to their decision-making process. If it's possible for you to make comment po about the move of the House of Representatives that they are not going to provide this information kasi nga it is within the rights of their internal procedures now and it's not within the jurisdiction of the Supreme Court to ask these pertaining documents. Yan na yung nakalagay, no? Pinpublish ba namin ang petition namin? No, ang petition namin, nakalagay lahat doon sa petition namin. Nakalagay lahat doon sa petition namin sa Supreme Court kung ano yung sinasabi namin na labag sa batas na ginawa nila. At syempre, dahil korte yon ay kailangan mabigyan din ng pagkakataon yung kabilang kampo na magbigay, no, ng mga hinihingi ng korte. At nandun pa rin kami sa sinasabi namin na mali yung ginawa nila. Labag siya sa konstitusyon, labag siya sa batas, at lalong-lalo na nilabag nila yung karapatan ko na na maging fair yung proseso ng pag-file ng impeachment. Madam VP, bumabaha po ngayon sa Pilipinas dahil sa bagyo, at alam naman po natin na meron po isang congressman from Bicol ang nagpo-propose na imbestigahan po yung Dolomite Beach na dahilan daw po ng pagbabaha sa Metro Manila. So maraming pong ulit baha ngayon, baka ibintang din po yan kay Pangulong Duterte dahil alam naman natin na yung Dolomite Beach isa po sa mga projects ni Pangulo. Oo, hindi na ako magtataka kung lahat ng ginawa or lahat ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte ay imbestigahan ng administrasyon ngayon. At hindi na rin tayo magtataka kung lahat noong mga nangyayari ay sasabihin nila na
ano yan, kaparte yan ng war on drugs. At kasalanan yan ni President Duterte. Kasi nga, sinabi ko na, ang ginagawa kasi nila is political scapegoating. Ibig sabihin, ayaw nila tanggapin yung obligasyon, ayaw nila ibigay yung accountability sa mga problema. Tulad ng pagbaha, dapat kasi ang sasabihin mo niyan ay ano ba ang dahilan kung bakit nababaha? Ano ba ang plano natin para sa susunod na bagyo ay hindi nababaha? At paano ba natin i-implement yung plano natin na paniguraduhin natin na hindi na nasa-stranded o hindi na nabibiktima ng pagbaha yung mga tao. Ganun dapat ang sagot ng gobyerno. Hindi yung magtuturo sila ng ibang tao. Kasi nililihis nila yung attention ng tao sa totoong problema. VP Inday, I would like, on behalf of the Filipino people, we would like to thank you and the Office of the Vice President for extending the Libre Sakay program po, because it has actually elevated a lot and helped a lot of people, especially those areas na talagang presently itong Libre Sakay. Do you have a message to those people na we're very thankful for this program na na-extend pa siya? Yes. Well, kung gaano man kaliit, kahit gaano man kaliit yung project namin, so as long as magagawa namin, ay itutuloy yan ng Office of the Vice President. At sa ngayon, nabasa ko sa reporting kanina doon sa aming group chat sa opisina ay nagkikater ang kasi peak hours lang yung libreng sakay, pero ngayon may emergency dahil marami ang stranded dahil sa baha. So nagtuloy-tuloy yung pagtakbo ng bus para tulungan yung mga na-stranded doon sa kanilang mga assigned route. Salamat. May bago pong statement, VP, si General Torre tungkol sa mga DDS, wala daw utak, at saka ang mga DDS daw at ang mga Duterte ay anti-government, at isa pa nananawagan siya ng pagkakaisa, and sinasabi din niya na ICC na ang pinaka-fair. Ano pa daw ba ang inire-request natin, bakit gusto pa natin pauwiin si Pangulong Duterte? Nasa ICC na, which is ang pinaka-fair daw po na korte sa buong mundo. Lagi ko naman na yung sinasabi pag mayroong nagsasabi sa akin na baliw ako, or may nagsasabi sa akin na kahit ano, tulad niyan, may nagsasabi sa atin na bobo tayo, parang sabihin na lang natin, it takes one to know one, so kung bobo kami, bobo ka din. Diba? Tayo lang yan. Tayo lang yan. Bobo tayo lang. Anong comment niyo so? Opo, ipunin po natin lahat, tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. Iniinom na siya ng tubig baha. Opo. Ganun na po ang gagawin natin. Ipunin natin lahat, i-deliver natin sa Malacanang para meron silang mainom doon. Ma'am, kasama ba sa option tayo PRR yung suggestion ni Atty. Harry Roque na domestic legal arrangement? Napag-usapan namin yan, at ang napag-usapan namin magkakapatid ay one after the other ang remedy, hindi sabay-sabay. At alam ni Atty. Harry Roque yan, alam niya, dahil ilang beses na yan napag-usapan. Ma'am, na kayo na hinumduman nga sabang ni Pastor Kibuloy sa pamangkay ni Pastor. Importante ba ang utang na loob sa mga Pilipino? Sa mga Pilipino, yes, utang na loob, delikadesa, malaki sa atin yan, delikadesa, utang na loob, bayanihan, yan yung mga portraits ng mga Pilipino. Kasama na ang pagiging hospitable. Yes. Portraits yan siya ng mga Pilipino. Lagi na hinumduman ka kung itabang ni Pastor Kibuloy sa pamangkay election. Oh yes, nag-endorse si Pastor Kibuloy
kay President Marcos noong 2022. At nandoon ako the day na nag-endorse siya. Kasi bago kami umalis ng Davao City, dumaan kami sa simbahan, sa Catholic Church, then dumaan din kami kay Pastor Apollo Kibuloy at nag-prayer siya. Nag-pray siya para sa akin at nag-pray siya para kay President Marcos. Meron akong nabasa na tumulong siya bago pa yung presidential elections sa Senate run ata ni President Marcos. Ngano di ay? Kaya administrasyon na nagipit siya karambot pa sa ano sila? Mangga nga. Mangga nga. Mangga. Comment lang ma'am, President Agartha is invite si PBBM before sa sworn-in. Supposedly, wala na pala ma'am, invite siya sa Pag-usapan daw ang I-invite talis. siya? yes, Asa ang invitation letter? Hey, Hindi. Gusto ko makita yung invitation letter. Oo. Any more questions? Kasi Sige ma'am, sige ma'am. Ma'am, pwede mga tanan kung anong god ka na ang mga tao ba curious lang sila about ni Attorney Rocking na nung atong last Saturday wala siya. Invited ba daw siya atong event? Wala man natay isa-isa giimbita na tanan invited. Oo. And everybody is are where everybody welcome. In fact, dito sa ano bang tawag dito, Duterte Street, welcome lahat. Sa lahat ng rallies, welcome lahat. In fact, nasaan na yung yung kasama ko sa Australia at pupunta din sa kasama ko sa Australia, pupunta din sa Korea. Lahat welcome and invited sa sa mga rallies natin. Siguro ang advice ko lang sa lahat, hindi naman talaga yan maiiwasan na meron tayong pagkakaiba ng opinyon, ng paniniwala, ng prinsipyo. Dapat yung mga ganon, pag merong problema, ay iset aside natin. Mag-focus tayo doon sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi siya yung nangangailangan ng tulong natin ngayon. Isa lang ang goal natin is makagawa sa Tatay Digong. Yes, opo. Then, magkaisa din. Oo. Tapos kung kung gumamit tayo by analogy, parang yan parang mag-asawa. 'Di ba sa mag-asawa, darating yung punto na magsige na moglalis, magsige na mogaway, lagi kayong nag-aaway, lagi kayong nagtatalo. Meron kayong mga hindi pagkasunduan dahil nga magkaiba yung ugali ninyo, magkaiba yung personalidad ninyo, magkaiba yung upbringing ninyo. Pero tatahimik kayo dahil meron kayong mga anak na kailangan kailangan na maayos yung pagpapalaki ninyo sa kanila at hindi nila nakikita na nag-aaway lagi yung kanilang mga magulang at nakatutok sila doon sa mga principal, mga primary ano man tawag niyan? Primary individuals doon sa relationship. Sa isang marriage, hindi kasi pag meron na kayo, kung kayo lang dalawa, kayo yung dalawa. Pero pag may anak na kayo, hindi na kayo yung dalawa ang importante. Ang importante na ay yung anak ninyo. Ganun din yun sa atin. Marami tayong pagkakaiba. Pero hindi tayo ang importante dito. Ang importante dito ay si President Duterte.
Ganun yun. Parang ganun yun. Pwede pang love na lang. One more. Mas naman love, diba? Ha? Mag-love na lang daw. Hindi pwede love. VP, sa issue Sige. May question pa. sa issue po ni alias Rene, kasama po sa kanyang testimonya before, yung na kayo daw pong dalawa ni Pangulong Duterte ay inaabutan ng baril sa Glory Mountain sa Davao at nagrecant po siya. Kayo po ba ay mananawagan sa mga taga-senado at mga kaalyado natin sa Senado na maimbestigahan yung recantation na yon ni alias Rene para ma-clear po yung inyong pangalan? Definitely. Kung hindi lang panawagan para maimbestigahan. Kung kailangan kung kailangan mag-file ng kaso sa mga nagpilit na mag-present ng witness na hindi makatotohanan ang sinabi, ay dapat mag-file ng kaso. Kayo po ma'am, since kayo po yung subject doon sa isa pa sa mga subject nung pagsisinungaling niya, gusto nyo rin po bang mag-file ng reklamo doon sa alias Rene? No, ang daming, sa totoo lang, kung gusto ko lang mag-file, ang dami ko nang na-filean ng kaso dahil ang dami ko ng causes of action, sa totoo lang, under Philippine laws. Libel, cyber libel, harassment, threats, dami na. Pero wala akong pinafilean ng kaso. Bakit? Kasi paniwala ko, pag ikaw ay nakaupo dyan bilang Vice President, ay kahit sino pa yan, mangyayari talaga yan sa iyo dahil mainit, matindi, madumi ang politika sa Pilipinas eh. So, mangyayari at mangyayari yan sa iyo. So, kung every time merong cause of action, tulad yan, kunwari, merong cause of action dyan, mag-file ako ng kaso, maubos ang oras ko. 1,000 kaso ang complainant ako. At dahil lang yon sa aking katayuan bilang Vice President. Tapos susunod pa, Presidente, anak ako. Tapos, pinapatawa ko lang kayo kasi alam ko pagod kayo sa biyahe. Pagod kayo sa biyahe. Mainit at naulanan. So pinapatawa ko lang. We're waiting for ma'am? December of next year. Movement UK. Para yan sa presidential soon sa 2028 for President Sara Duterte. Sabi ni kanina, napag-usapan namin yan eh. Yung 2028 elections, sabi niya, kung gusto mong tumakbo ka, isa ako sa, hindi isa ako. Sabi niya, ako ang pinakaunang mag-contribute at tumulong sa iyo. Sabi niya, sana lang ay nasa labas na ako sa kampanya, kasi gusto kong mangampanya, pero sabi niya, pag sinabi mo sa akin na tatakbo ka, sabi niya, ako yung unang tutulong. Ba't po kaya nagbago isip niya ma'am? Bakit po kaya nagbago isip ni PRD? Kasi dati ayaw kanya patakbuhin. No? Ang discussion kasi kanina, ano ba yun? BBM yan eh. Sabi niya, Marcos daw tatakbo. Sabi ko, Marcos daw tatakbo. Sabi ko na, alam mo, wala nang boboto for a Marcos ever sa history ng Pilipinas. Maging na ako, fortune teller na ako ngayon, nakikita ko na ang future. Sabi ko sa kanya, walang boboto
sa mga Marcos na for president. Kasi unang-una, sino ba ang kakampi niya? Yes. Ang mga dilawan. Ang mga dilawan, pagdating sa election, pagdating sa selection, pipiliin nila dilaw. Hindi yan pipili ng Marcos. Sabi ko, sino pang kasama niya ngayon, kaalyado niya ngayon, Makabayan. Sabi ko, kung ang Makabayan pipili, para nila lang give up yung kanilang money-making filosofiya na ano sila, na gusto nilang pabagsakin yung administrasyon at gusto nila sila yung i-install na gobyerno. So, sino buboto? Wala na buboto sa kanya na na mga ako bumoto ako sa kanya noong 2022. Nag-ano na ako na nagmahay na ko. Natagam. Nakakawa na og tagam. So, sino ba buboto sa Marcos? Sa susunod, wala na. Wala man silang kasama. Oh, alam nila yan. Kasi noong lumapit sila, alam nila na hindi nila kakayanin ang mga supporters ni Leni Robredo at the time noong 2022. So, ano ba yun? So yun. So sabi ko sa kanya, sino nang boboto sa Marcos? Sabi niya, pag ikaw tumakbo, yun na yan, sabi niya. Pag ikaw tumakbo. Thank you. Any more questions, guys? Yes. Greatest fear ko ay, unang-una, syempre, pag merong simbak ko na ay mahitabo saya sa sulod, na ay may mangyari sa kanya sa loob, na wala ako dito, so kailangan ko pa magbiyahe ng 16 hours para makaabot ka agad dito. At ang pangalawa ay yung magiging malungkot yung kanyang araw-araw. Malungkot siya araw-araw. Kaya pinipilit ko talaga doon sa mga kapatid ko na kailangan talaga merong pumunta dito para bumisita kasi allowed naman bumisita. So, dapat meron talaga pumunta dito na bumisita kasi ayaw natin malungkot siya. May dumaan na araw na malungkot siya. Kasi tulad ngayon, kanina, hindi natapos yung kwentuhan namin, di ba? Time out na, sabi nung gwardya. So, sabi ko sa kanya, ay, huwag ka mag-alala pa kasi babalik ako bukas. So, he has something to look forward to every day kasi merong andyan yung paborito niyang anak. Sorry, guys. Ha? Paborito man yapon ka Ni PRD? Hindi, claim ko lagi. Claim ko, wala naman sigurong magulang nagsasabi na may paborito siyang anak. Wala, diba? Wala siguro. Nag-care lang siguro siya sa electronic care din niya sa na-show ba. Ang care niya, instead na ipakita niyang lab-lab, namusi na lang. Mamusi. Kumusta na po yung bagay niyo po si Elizabeth? Kasi the last time she really wants to go home. Oo. Kahit ako man, sabi ko nga sa kaibigan ko kagabi, kasi nagtanong siya kung kailan daw ako uwi sa Pilipinas kasi kailangan mag-meeting, mga ganun. Sabi ko, alam mo, paniwala ko, nararamdaman ko na kung ano yung nararamdaman ng mga OFW. Yung, alam mo yun, yung uwi ka na pero hindi ka pwede umuwi. Ganun yung ko. Oo. Tapos ang ano pa sa akin, ang mas worst pa sa akin ay yung nakatira ka ba sa hotel, tapos lilipat na naman ng hotel kasi security, 'di ba? So lilipat na naman ng hotel.
So, tapos yung kama ko kasi sa Pilipinas, matigas siya. Matigas. Kasi para hindi sumakit yung likod, tsaka hindi sumakit yung... Tapos madaming hotel, halos siguro lahat ng hotel, malambot yung kama nila, diba? So masakit siya dito sa lower back. Tapos yung unan pa nila, malambot na yung kama, malambot pa yung unan, so nakatulog ka na ganyan. So, Ma'am, di ba, ganyan. I'm sure excited siya na umuwi. Kasi sinabihan ko siya na, kailangan niya bumalik. Na naman, kasi gumagawa na ng schedule. Kailangan niyang bumalik. Pero sabi ko sa kanya, mag-isa ka na lang. Hindi na tayo pwedeng magsabay kasi para humaba yung ikot ng pagbisita. VP Inday, do you have a message to all the Filipino people? Unang-una, we are a disaster-prone country, no? Pero taon-taon na lang, para bang nag-aantay lang tayo ng kalamidad at ng emergency. Dapat lahat tayo ay magkaroon ng participation sa disaster risk reduction and management plan ng lahat ng mga local government units para handa na yung ating lugar, handa na tayo pagdating noong landslide, pagbaha, bagyo, malakas na ulan, malakas na hangin, lindol, pagsabog ng bulkan, at kung ano pa yung mga iba pang natural at man-made disaster na nangyayari dyan sa ating bansa. So, paniguraduhin natin na handa tayo lagi. Hindi yung darating na lang ayan na, ang panahon ng bagyo, tapos, ayan na, ang baha, nasira na naman yung ref, nasira na naman yung TV, kasi, unang-una, walang maayos na drainage plan, at hindi naghanda yung mga tao sa personal nila na gamit, at lalong hindi naghanda yung gobyerno sa kanilang mga kailangan gawin. So, yan yung mensahe ko. Kailangan maghanda.